Mapayapang umaga po sa tanghali pong ito. Salamat pong muli sa Ama sa binigay pong muli niya sa akin sa oras pong ito. Ah, Kanina po habang papunta po ako dito, wala po akong tema, subalit sa pamamagitan po ng katauhan ni Mami Beth, ipinadadal po sa akin ng Panginoon upang siya po ay lapitan ko. Kaya po, meron po akong tema. Ang tema po natin ngayon ay pagsunod sa Diyos. Sa bawat araw po ba, sa pagsusumika po natin, paano po ba tayo nagiging isang tunay na tigapagsunod sa Panginoon? Kaya po sa bawat araw, kung sino man po sa atin yung ilang buwan na, 1 taon po, 10 taon, inaabot, na nakakatalimat, nagsusumika po tayo upang makasunod sa Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kaya salamat po sa Ama sa bawat ako po ay nagpapasilitator. Ginagamit po niya ang katauhan ni Mami Beth para po ako ay patatagin, palakasin sa katauhan po niya. Salamat po sa Ama. Kaya po, ngayon po, bago po tayo magtawag ng meron po tayong matagal na po siyang taga-sunod ng Panginoon sa pag-aalay po niya ng awitin, sa paglilingkod po niya bilang isang kapatid naming alagad. Sa bawat araw po, nagsusumikap, tumatalima po siya, bagamat marami po siyang obligasyon bilang tao, pinagsusumikapan pa rin po niya na makatalim at makasunod sa ating Panginoon. Tatawagin ko po ang magbibigay po sa atin ng 2 awitin. Ang kapatid po natin, ito po yung awitin ng inaawit po niya, na ibang pong inaawit niya sa minsan po na pinadadatal sa kanya ng Panginoon. Yung nire-revive po ni Mami Beth sa ating pong Panginoon na idinadatal po sa kanya upang inaawit po sa atin ni Tita Mirna. Kaya nais po na iparinig po sa inyo ang kanyang 2 awitin na inaalay po niya sa Panginoon at sa ating pong lahat. Sa ating pong minamahal na Apo Kunching na ginagamit ng Diyos, ginagamit po ng isang taong kinalugdan. Kaya meron po tayong gawain ganito dahil sa ating mahal na Apo Kunching na siya po yung ginamit ng Panginoon. Kaya tinatawagan ko po si Tita Mirna upang alayan po tayo ng awitin. Salamat pong muli sa iyo, dakilang Ama, sa pagkakataong ito sa bawat araw, nang dahil sa pagsunod ko sa iyo, walang di ka naririnig sa mga panambitan ko. Salamat po, Ama, at gayon din sa mga kapatid ko. Salamat po. At patuloy silang sumusunod sa kalooban mo. Dawa nga po, Ama, ang bawat isa sa amin ay makasunod ng buong katapatan ng naaayon sa iyong kalooban. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Thank you po. Ano na naman po kaya ang panimula kong sasabihin sa bawat araw? Ano po ang tinutura ng mga kapatid? Sa bawat titindig, kay ganda ng tema na bigay ng ating kapatid. Amen po ba? Datapot sa bawat araw, wala namang temang pangit na ibinibigay ang Panginoon. Amen po ba? Masaya po ba kayo? Hello? Hi! Gising na gising naman po sila. Kumbaga, abang na abang lang po sila kung ano ang ihahandog ng Panginoon. Ano po? Nagalak po ako sa ating Ama, sa katauhan ng ating kapatid na facilitator sapagkat nang tawagin niya po ang pangalan ko pagdakay, 2 awit daw po. Di po ba? Sa dating buhay ko po, pag hindi sinabing ako'y babalik, hiyang-hiya po akong magdalawa ng awitin. Subalit ngayon po sa puso ko, anin ko na lamang po ay humiling kayo ng 2 awitin. Sapagat ang damdamin ko po kapag narito na ako sa harap, tila hindi ko na po ibig lumuklok. At ang bawat awitin ko pong inihahandog sa Ama ay batid na batid niyang mula sa puso ko. At sa pagsunod ko sa Kanya, ito po ang nangyari sa akin. Sa pagsunod ko sa ating Panginoon, sa patuloy na pagsunod ko, at paghahanap ko sa kalooban niya, ay nasumpungan ko ang lubos na kagalakan sa pamamagitan ng kanyang taong ginamit
At ito po ay ang ating minamahal na Apo Kunching. Sa bawat araw, sa taong di nakakaunawa, akala ay sinusundan natin ang katauhan ng mahal na Apo. Bakit kang hindi? Samantalang ang mahal na Apo naman ay napakasarap kapiling. Amen po ba? Subalit, maging ang katauhan ng mahal na Apo Kunching ay di niya ninanais na sambitin ang ating mga labi, higit ang ating mga damdamin na siya ang ating susundan. Amen? Sapagkat ang nasa ng ating mahal na Apo ay sumunod tayo sa Panginoon. At bilang siya'y ginagamit, sundan natin at pakapakinggan natin ang mga salitang alay ng Ama sa atin sa bawat araw. Amen? Kaya po, muli sa karampot kong sinambit na pagbabahagi, nawa po ay naging inspirasyon din ito sapagkat naniniwala po ako sa pamamagitan ng pag-awit. Dito po sa pamamagitan ng pag-awit ko ay naisisiwalat ko na rin po at nailalahad ko na rin po naman ang laman ng aking puso't damdamin. Amen po ba? Lalo tigit po kapag ninamnam po ninyo yung bawat isinasaad ng liriko ng awitin, mararamdaman po ninyo. Amen? Maraming salamat po. At bakit nga po kaya sa Panginoon, pagtungkol sa kanyang kabanalan, hindi po basta tayo'y parang sa tao, hala ng hala. Amen po ba? Wala tayong pakialam. Basta't ang alam natin, mapapagalak natin ang ating kapwa-tao, sapat na. Amen? Subalit sa Panginoon, luma man, bago man, paulit-ulit man ang awitin, pilit nating hinahanap sa ating mga puso na maiangkop natin ang awitin ayon doon sa temang tatalakayin natin. Amen? Kaya po sa pagkakataong ito, nais ko pong ialay ang awiting Dahil Mahal Kita. Ang sabi nga po ni Mami Beth, kapag tinawag ka sa harapan, huwag kang matakot. Hindi ka ba nag-practice? Hindi ka ba nag-ensayo? Susundan ng Espiritu. Amen? Kaya po, maging kayo, makakasabay po kayo sa awiting ito. Dahil mahal kita. Dahil mahal kita, kaya po sumusunod kami sa iyong kalooban. Mahal na mahal po namin ang mabuti mong kalooban, ang kagandahan ng iyong kalooban, Panginoon. Dahil mahal kita, patuloy kitang sasambahin. Ano man ang sabihin nila, ika'y patuloy kong sasambahin. Dahil minamahal kita, di na magbabago ang pag-ibig ko. Dahil nakilala na kita, walang makakapigil sa aking damdamin. Upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahing lagi dahil mahal kita. Magsusumikap na di na mawalay pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y sakripisyo. Dahil mahal kita, nakaukit ka sa puso ko. At di na muling bibitaw pa
At dahil mahal kita, magtitibay ako. Di matitigatig sa pahatid ng kalaban mo. Dahil mahal kita, ay aasa ako na buhay kang totoo, upang ikaw ay ibigin ko ng lubos, sasambahing lagi. Dahil mahal kita, magsusumikap na di na mawalay pa. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y sakripisyo. Dahil mahal kita, nakaukit ka sa puso ko. At di na muling bibitaw pa. At dahil mahal kita, magtitibay ako. Di matitigatig sa pahatid ng kalaban mo. Dahil mahal kita, aasa ako na buhay kang totoo. At dahil mahal kita, handa akong magparaya. Kahit katumbas nito'y sakripisyo. Dahil mahal kita, nakaukit ka sa puso ko. At di na muling bibitaw pa. At dahil mahal kita, magtitibay ako. Di matitigatig sa pahatid ng kalaban mo. Dahil mahal kita, ay aasa ako na buhay kang totoo. Buhay na buhay kang totoo, o dakilang Ama ko. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Ano po ba ang kulang? May kulang po ba? Wala po. Maging kayo, hindi kayo kabisado sa aawitin nyo, idadatal po ng Panginoon sa mga puso't isip nyo. Ninamdam po ba nyo ang nilalaman ng awitin? Dahil mahal natin ang Diyos, di tayo matitigatig sa pahatid ng kalaban niya. Amen? Dahil mahal natin ang Diyos, tayo ay susunod sa Kanya ng buong katapatan. Amen? At dahil mahal tayo ng Diyos at dahil sumusunod tayo sa Kanya, di niya tayo pababayaang malugmok. Muli po palakpakan natin ang Panginoong Diyos na buhay. At muli po sa pagkakataong ito, nais kong pasalamatan ng Ama sa hiwagang ipinagkaloob niya sa ating kapatid na ito bilang aking anak. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Diyos na buhay sa ating kapatid na Lynn Jimenez. Ipagpaumanhin po, mahal na facilitator, ako na po ang tumawag sa ating kapatid. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang tema po ay pagsunod. Yes. Yun po, pagsunod. Kung hindi po ako sumusunod po, siguro po hindi ko po makakamtan yung kagalingan sa napakabilis pong araw. Kasi pang-siyam na araw ko na po ngayon sa pagbabanyos, pero hindi po kababakasan na galing po ako sa mild stroke. Amen. Palakpakan po natin. Talagang buhay po ang Diyos. Mahal niya po tayong lahat. Maghahandog po kami ng awit ng aking inang pastol. Pasasalamat po sa Panginoon sa kabutihan niya pong ginawa sa akin. Maraming salamat po. At sapagkat galak na galak din po ang aking puso para sa iyo, anak, kapatid sa Espiritu, anak, bilang kawan, sa kawan 7, galak na galak po talaga ang puso ko. Kaya nga, sabi ko,
ang pagsunod natin ng may katapatan sa Diyos, may mga benepisyo tayong kakamtin na di natin inaasahan. At sino nga po ang makapagsasabi na, eto na siya ngayon, nakatindig na siya. Dati inaakay pa siya mula dun sa kanyang pinanggalingan, nawala po ang kanyang boses, nahumal ang kanyang dila. Subalit kung paano nga po tinura ng mahal na Apo Kunching, ang kinin mo anak, bago matapos ang 9 na araw na pagbabanyos mo, diretso na ang pagsasalita mo at diretso na ang paghakbang mo. Marahil magtataka kayo, sobrang kagalakan ko at bakit ako yung nagpapahayag. Minsan po kasi, kung sino yung kaukulan na nagkaroon ng kaganapan, sa kagalakan ay halos di na makapagsalita. Amen? Kaya po, siguro niloob ng Ama bilang inang pastol, ipinagwawagaywayan ko po ang papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. Wala mang maitulong na financial na kaukulan, yung panalangin natin sa bawat isang nagkakaroon ng karamdaman, ang matapat nating pagdulog sa ating Panginoon ay napakalaking bagay po mga minamahal ko mga kapatid. Kaya po ang hiwaga ay patuloy na idinadatal ng ating Ama. Kaya sumunod po tayo sa Kanya, sumunod po tayo sa Panginoon ng buong katapatan at buong katotohanan. At ngayon po, nais naming mag-alay ng awiting pasasalamat. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mo lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din
sa lakas mong bigay sa'kin. Bagamat kung minsa'y may dilim, may lakas pa rin. Kaya't tinggalan ko, ako na'y sundan mo, itan na ang lakas may tukso. Buhay ay puso ko, Diyos, ang pagko, salamat ko. Kaya tanging galak mo, ako ay samahan mo, ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Maraming salamat po sa unang-una po sa Panginoon, pangalawa po kay sa mahal na Apo Conching. Kung hindi po dahil sa kanila, hindi ko po makakamtan ang kagalingan. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Maraming salamat po. Salamat po sa pinagkaloob ng magandang tinig na binigay ng Panginoon kay Tita Mirna. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat din sa iyo, mahal na kapatid, sa mabilis mong pagaling na pinagkaloob sa iyo ng Diyos. Paano ka sumunod sa pamamagitan ng taong kinalugdan, sa tapak niya, sa pinagkaloob niya sa iyo. Muli, binigay sa iyo ang kalakasan. Kaya papurit pa sa salamat sa Panginoon ang nakanta mong biyaya. Salamat po. Muli po ngayon, tatawag po muli ako. Kung sino po yung gusto nyo magbahagi, okay lang po. Welcome po. Kung sino po yung gusto nyo mag-share sa umaga po sa tanghali pong ito, taas lang po kayo ng kamay. Muli po akong tatawag ng isang kapatid namin na alagad. Paano po ba siya sumunod sa Diyos nating pinaglilingkuran sa dako pong ito at sa bawat araw. Nagsusumika at tumatalima po tayo ayon sa kalooban ng Panginoon. Tinatawagan ko po ang kapatid natin na si Tita Seni upang maipahayag po niya kung paano po siya sumunod sa ating Diyos na buhay. Isang mapagpalang umaga po. Tunay nga pong napaka-sorpresa ng Panginoon dahil hindi ko po inaasahan na ako po yung tatawagin. Nakita lang po akong sumesenyas doon tinawag na ako. Pero salamat po, Ama, sa muli kong pagtungo sa dambana upang tumugon sa inatas naman ng aking anak na unti-unti ko pong ginampanan. Salamat po sa pagkakataon na iyong ibinigay na ako'y muling makadatal sa dambanang ito upang maglingkod sa iyo. Salamat po, Ama. Buhay ang Diyos!
Ako po hindi pala absent na isang alagad. Kung nakikita po ninyo, halos araw-araw nandito ako. Pero nandito pong nakaraan 2 linggo ngayon, may utos po kasi nung aking anak, nakiusap na pinagpaalam ako sa mahal na apo dahil nga po nagpagawa po siya ng isang maliit na bahay sa Camellia. Naglilipat po kaming kasalukuyan. Pero kanina umaga, nakapuslit po ako. Kaya narito ako. Tunay nga pong, ano nga ba yun? Tunay nga pong ako po sa bawat araw po na ako ay nasa bahay, dun sa bagong nilipatan ko, nakasunod po ako. Dahil pagsunod ko din po yun na pinagbigyan ko po yung aking anak na sa araw-araw na ako'y naririto. Nandito po yung pagsunod ko sa Panginoon. Pero nandoon man po ako sa bahay, naroroon pa rin po yung pananabik ko na makarating dito. Ang tangi ko pong ginagawa, pag ako'y may ginagawa sa bahay, pagdating po ng mga oras ng dasal, ako po'y nananalangin sa aking sarili. At minsan po, bilang isang mga awit, habang gumaganap po ako ng aking tungkulin sa bahay, ako po ay umaawit. Dahil nag-iisa lang po ako walang makakarinig maliban sa Panginoon. At sa mga butiki na nagtitiktikan pag ako'y umaawit. Buhay po ba ang Diyos? Kaya po, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, katulad nga po ng aking kapatid na alagad na nagkaroon ng karamdaman, nakikita po ninyo yung kanyang kagalingan. Sa pagsunod po niya sa Panginoon, sa pagpunta po niya rito, dito siya po nanampalataya talaga nanalig. Halos nakita po natin yung ilang araw lamang na dinamdam niya yung paglalakad ng hindi normal. Di po ba kung nakita po ninyo yung kanyang mga paglakad at yung kanyang pananalita, yung kanyang mga kamay. Dahil nga po sa pagsunod niya sa Panginoon, inuna po niya ang Panginoon. Kaya po ibinigay sa kanya ng Ama. Kaya po tayong mga naririto sa mga may sakit, sumunod po tayo ng tao sa ating mga puso. At tayo po ay pagbibigyan ng Panginoon. Salamat po at magandang umaga po sa inyo. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa Kanya sa ipinahayag ng aming kapatid sa muli niyang pagsunod niya sa bawat araw bilang isang lingkod, paano siya tumatalima sa bawat araw, nagsusumikap na sa bawat araw na pagpasok po niya dito, nakakasunod po sa ating Panginoon. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Kaya po, papuri po natin sa Panginoon sapagkat meron po taong kinalugdan na ginamit ang Panginoon upang sa bawat araw ay nakakatalima po tayo. Kaya sino po ang gustong magbahagi sa mga pasyente, tagasunod po, pwede po kayong mag-share kung ano na po ba, paano po ba kayo sumusunod sa ating Panginoon. Pwede po kayong magpahayag kung sino po ang nais tumindig, ano po ang kalooban ng Ama, kaya siya po ang maghari. Huwag po tayong mahiya sapagkat sa bawat araw po sa ating pagtalima, hindi po niya tayo pababayaan. Nahiya po ba tayo? Kaya hindi po tayo kasi inalayan ni Tita Seni ng awitin. Kaya sa susunod na lang daw po, nais ko pong tawagin ang aming kapatid. Ang sabi, kalooban daw po ng Ama na siya ay magbahagi. Tinatawagan ko po
sa kanya pong pagsunod sa ating Panginoon. Malayo man po ang kanyang lugar, subalit wala pong alintana sa kanya. Siya po yung kabiyak ni Mon Tulfo. Tinatawagan ko po si Tita Josie Tulfo upang magpahayag po siya kung paano po siya sumunod sa ating Panginoon. Wala pa po siya, kaya po nais ko pong tawagin upang palawakin ang aking tema na pinagkaloob po ng Panginoon sa katauhan po niya. Siya po yung nagpahayag sa akin. Ngayon po, tinatawagan ko po ang aming kapatid na si Mami Beth. Magandang hello. Hello, parang hello. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kong minamahal. Alam niyo po ba na mahal kayo ng Diyos? Mahina po yung sagot nila, parang hindi po sila kumbinsido. Mahal na mahal po kayo ng Diyos? Opo, sapagkat kung hindi po kayo mahal ng Diyos, wala po kayo dito. Hindi naman po ang kapwa nyo nag-akay sa inyo na makarating kayo rito. Ang pagpunta nyo po dito, hindi isang aksidente. Amen po ba? Kundi talagang itinakda ng Panginoon na makarating kayo rito sa banal na lugar na ito upang ipadama sa bawat isa sa atin ang kanyang pagmamahal. Kaya yung presensya ninyo sa sandaling ito, isa lamang iyang pagpapatunay na mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya't po ito ay lagi pong sinasambit ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Lagi po niya itong sinasabi, para pong password, parang punchline. Lagi niyang sinasabi, mahal na mahal ko kayo. Totoo po yun. Yun po talaga ang damdamin ng Panginoon para sa ating lahat. Hindi lamang ako, hindi lamang ang mga alagad, kundi lahat tayo, mahal na mahal tayo ng ating Panginoon. Amen? Ang tema po na pinadatal sa akin, na binahagi ko naman sa kanya, kasi po pagdating ko po kanina, lumapit po, sabi niya, Mami, ano kaya yung marapat na tema para sa araw na ito? Meron po siyang binanggit, sabi ko, kapatid, pasimplihin natin para higit na maunawaan ng lahat ng mga nandirito. Sa madalit salita, sabi kong gano'n sa kanya, ang gusto mo palang itanong sa kanila ay kung papaano sila sumusunod sa ating Panginoon. Kaya ang tema po ay pagsunod. Alam niyo po, ang pagsunod sa Panginoon, kung hindi mo pa siya ganap na kilala at bukas ang iyong puso't kaisipan sa Kanya, medyo mahirap. Sapagkat meron pong kondisyon ng Panginoon para tayo makasunod sa Kanya. Ano po ang sabi ng Panginoon para makasunod tayo sa Kanya? Forget yourself. Kalimutan mo ang iyong sarili. Kung nasasaktan ka, forget yourself. Kung pinag-uusapan ka sa buong bakuran nyo ng mga kapitbahay nyong chismosa, forget yourself. Kung naguguluhan yung kaisipan mo dahil iniisip mo yung mga bills na bayarin mo, huwag mong masyadong intindihin. Mapakahirap po ng kondisyong iyon, yung forget yourself na yan. Sapagkat ano man ang nagaganap sa inyong kapaligiran, hindi mo isasaalang-alang ang iyong sarili. Amen? Hindi mo isasaalang-alang ang iyong sarili, kundi ang lagi mong isasaalang-alang ay ang Panginoon na nagmamahal sa iyo. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Magbibigay po ako sa inyo ng halimbawa. Halimbawa po, merong taong talagang nakasakit ng iyong damdamin, na sobrang sakit ang ibinigay sa iyo, na nung hindi mo pa kilala ang Panginoon, ang nais mo, ang iniisip mo, kung paano ka makagaganti sa Kanya. Yun po yung kaisipan natin dahil wala pa tayo sa Panginoon. Subalit,
Nang makilala natin ang Panginoon, binago ang ating isip, binago ang ating puso, na sa kabila ng sakit na ginawa sa atin ng ating kapwa, nandirito pa rin tayo, handang magpatawad, handang umunawa. Isinet aside mo na yung pride mo, set aside mo na yung ego mo, kundi ang kinonsider mo ay kung sino ang Diyos para sa iyo. Kinalimutan mo ang iyong sarili. Ngayon po, meron po akong tatanong sa inyo para po maging bahagi ng inyong pagninilay. Anong kaganapan sa buhay mo na sa halip na ang sarili mo ang inintindi mo, inisip mo ang kapakanan ng iba alang-alang sa Panginoon? Yun po yung tanong ko. Kapag po ang naging damdamin ninyo ay tungo sa Panginoon, isang pagpapatunay po iyan na kinalimutan nyo na ang iyong sarili. Subalit, kung sa kaganapan, ang kaisipan mo ay para sa sarili mo, I'm sorry, hindi nyo pa binibigyan ng kahalaga ang kalooban ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi nyo pa kinakalimutan ang iyong sarili. Tita Beth, ang hirap naman yan. Ibig mong sabihin, para na akong ipis na tinatapakan, para na akong ipis na pag nakita ako, hinahabol ako ng panghampas dahil gusto akong patayin. Forget yourself pa din. Yan po ang sabi ng Panginoon. Forget yourself. Anumang sakit na binigay ng kapwa, forget yourself. Kaya mo yun? Kaya mo? Divine Mercy, hindi daw po nila kaya kasi wala pong sumasagot eh. So, ibig po sabihin, kaya walang sagot, hindi po nila kaya yun. Magpakatotoo tayo. Kaya mo yun? Alam nyo, ang tamang sagot? Ano? Kaya ko? Anong tamang sagot? Kakayanin ko po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sapagkat, mahirap din pong magmalaki tayo na, ay, Divine Mercy, yun lang ba? Kayang-kaya ko yun. E paano? Sige nga anak, tingnan ko nga. Nagbigay ng isang pangyayari, pagkatapos, aatrasan mo, hindi mo pala kaya. Nasaan yung sinagot mo? Kaya tama po yung sumagot na, kakayanin ko po. Pangalawang kondisyon, sabi ng Panginoon, forget yourself. Pangalawang kondisyon, carry your cross. Lahat po tayo'y may krus na pinapasan. Amen? Sapagkat sabi nga po ng maraming nagbabahagi, part daw po ng buhay natin na meron tayong dalin sa ating mga balikat. Pag wala na kayong dinadala, ano na kayo? Patay na kayo. Pag wala na kayong dinadala, patay na kayo. Nakabaon na kayo, ayun sabi ni Mother, sementado na raw kayo kasi natapos na ang pagdadala mo ng krus. Ang sabi ng Panginoon, pasanin mo ang iyong krus. Bakit ka magtatakot magpasa ng krus? Mabigat pa po ba? Ano po? Hindi na daw mabigat yung krus niya. Anong patunay? Abe, natutuyo na po yung katawan niya. Hindi po ba? Palakpakan po natin ang ating buhay na Diyos. Noon, lalo ka na kapatid, mas mabigat pa yung krus na dinadala mo kaysa sa Kanya. Amen? Bakit ko po nasabi yun? Ayun. Ting makikita ko siya, namamaga. Tuwing makikita mong namamaga ang katawan niya sa isang karamdaman na akala mo'y wala ng lunas, ang bigat ng krus na dinadala mo. Bakit mas mabigat yung sayo? May krus kang sarili, di ba? May sarili kang problema, di ba? Pag kinukulang kayo sa finances, ikaw ang nag-iisip, di ba? So krus mo yun. Pero nakadagdag pa yung krus ng kabiyak ng puso mo. Kaya ang naging krus mo, ang bigat, bali isa't kalahati. Pero, subalit, sabi nga ng banal na Espiritu, nang masumpungan mo ang lugar na ito at nakilala mo siya,
nakapakinig ng aral na mula sa Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, anong nangyari sa krus mo? Gumaan yung krus. Gumaan. Yun, gumaan ang krus na kanyang dinadala. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, yun po yung habilin niya. Huwag tayong matakot sa krus na dinadala natin, sapagkat lagi nating katuwang ang Panginoon, no matter how bigat ang krus na dinadala natin. Kaya magtiwala tayo sa Kanya. Huwag tayong manlulumo, huwag tayong mawawala ng pag-asa, dahil sa krus na dinadala natin. Iba-iba yung krus natin eh, amen? Sa Kanya, ano yung krus niya? Karamdaman. Si kapatid, anong krus niya? Karamdaman din. Pero alam niyo po, katulad din po ninyo siya eh. Pag po tinitingnan ko kayo, para po bang ang bigat-bigat ng krus na pinapasa ninyo? Kung magkamisan nga po natutunan ko po kayo ng pansin, halos hindi po kayo makafocus sa mensahe ng banal na Espiritu. Sapagkat ang dinadama ninyo, yung nararamdaman ng kabiyak ng puso mo. Amen? Kaya pag nakita ko si kabiyak na gumaganon, ang bilis nung kamay ninyo, haplos agad dito. Akala nyo po ba, hindi kayo pinapatingnan ng Panginoon? Pagkatapos, pag inuubo, wala kayong maanlang gawin. Hago dito, hago doon, kuha ng bote, painom ng tubig, pokpok dito sa likod. Damandama ko po kapatid, kung gaano kabigat ang krus para sa iyo. Pero, wag po kayong mawawalan ng pag-asa. Pag nagmemensahe ang banal na Espiritu, focus kayo. Focus kayo sa Panginoon kasi po, alam niyo po kung magkamisan, wala tayong kamalayan. Pahatid po yun ng kalaban eh. Amen? Para po wag po kayong makafocus sa Kanya. Subukan po ninyo, simula sa araw na ito, pagtayo ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching at nagpahayag ng mensahe, mag-focus kayo, wala kayong kamalayan, gumagaling ang kabiyak ng puso mo. Sapagkat ganun po ang Panginoon eh. Nagpaiyak pa yata ako. Ganun po talaga ang Panginoon. Wala tayong kamalayan sa mga strategies na ginagawa niya. May mga strategy po ang Panginoon para masubukan ang ating pananampalataya. Kaya po, magpuri po kayo sa Panginoon sapagkat pinabatid sa inyo sa pamamagitan ko. Kung nagtitiwala po kayo na ginagamit lang ako ng Diyos para sa inyo, pakinggan niyo po at makikita niyo po kung paano po kumilos ang hiwaga ng Panginoon sa katauhan ng mga taong ginagamit niya. Kaya pag nagmemensahe, ano man yung sumasakit, yung mismong may katawan, ganyan-ganyanin lang. Lord, kaya ko to, ganon. Tapos po, focus po tayo sa Kanya. Sapagkat dapat po yung bawat sandali na nandito tayo, wag po nating aksayahin yun. Wag po nating aksayahin. Kaya dapat po talaga, once na naupo na kayo dyan, kalimutan na yung, naku, wala pa kaming ulam. Baka dumating yung asawa ko galing sa trabaho. Napatay ko ba yung kalan? Parang hindi ko napatay yung kalan. Baka kaya yung bahay namin pagdating ko, tupok na. Alam niyo po, yung mga ganong pagkakataon, sino sumisingit? Sino? Ang kalaban. Ginugulo yung kaisipan ninyo para hindi kayo makafocus dun sa mga mensahe na ibinibigay para sa inyo. Kaya po pumanatag kayo, focus sa Panginoon, siguradong sigurado, merong gagawin ang Panginoon para sa inyo. Andyan na po si Tita Jo. Andyan na po. Okay po. Ako po kasi bigla lang tinawag, pero talagang meron taong itinalaga ang Panginoon para sa inyo. Nawa po, sa maigsi kong ibinahagi, meron kayong napulot. Huwag na po kayong umiyak. Dapat po yung puso ninyo tigib ng galak. Sapagkat inakay kayo ng Panginoon dito sa banal na lugar na ito. Hindi po ba? Aside from karamdaman ng physical ninyong katawan, marami nang tinuro sa inyo ang Panginoon. Nakilala mo na siya, na siya pala ay Diyos na buhay, na kung tayo ay tapat, nadudulog at mananalangin sa Kanya, walang hindi siya magagawa. Ang sabi nga po, ang imposible sa tao,
posible sa ating Panginoon. Ito na po pala ang mahal na apo, Tita Jo. Naubos ko na po yate oras, kaya mga kapatid, nawa po, natanim po sa kaisipan ninyo, ano po yung dalawang kondisyon ng Panginoon para makasunod tayo sa Kanya? Una, divine mercy, mahina po. Forget yourself. Kalimutan mo ang iyong sarili. Pangalawa, ano po? Pasanin ang iyong krus at sumunod ka sa akin. Magandang umaga po at maraming salamat. Marami pong salamat sa Panginoon sa pagbabahagi po nating si Mami Beth sa pinahayag po niya na nagmula po sa kalooban ng Ama ang kanyang ibinahagi ayon po sa pagsunod sa Panginoon. Andyan na po ang ating mahal na po Kunching, kaya po inaanyayahan na po ang lahat